Angelina's point of view. Nay, ako na pong gagawa nito. Ako ang nagkusang gawin ng vegetable salad dahil talagang bored na ako na walang ginagawa. Ulo ko lang ang may sugat at hindi ang mga kamay ko. Hindi ako baldado para hindi makatulong sa kanila. Halos maghapon kong sinubukang tumulong pero lagi nila ako sinasaway. Sa bagay, kahit na malaki ang mansyon, ay napapanatiling malinis yun. Kahit na silang dalawa lamang ni Lynn. Tumingin sa akin si nanay. O siya, sige at napapagod na akong sawayin ka. Gawin mo yan. Paborito ni Benedicto. Wala naman yatang ibig sabihin si Nanay Saling, pero bakit sinabi niyang paborito yon na Benedicto, hindi ko naman tinatanong. Si Nanay talaga, hinimay ko ang ilalagay kong lobster para doon. Nakaredy na at nakat na ang gulay na gagamitin ko. Kaya madali lang, ang tanging gagawin ko na lamang ay paghalu-haluin ng mga yon at lagyan ng dressing. Wala pang 10 minuto ay gawa na. Nang matapos kong gawin yon ay nilagay ko na muna yon sa ref para fresh pa. Hanggang mamaya, ang sabi ni nanay ay parating na raw si Benedicto. Himala nga daw kasi maagang uuwi ngayon kaya aligaga siya sa pagprepara ng pagkain para sa dinner. Napanguso ako nang wala na naman akong gagawin. Patapos na rin si Nanay Saling at ayaw ko namang makialam sa mga ginagawa niya. Maupo ka lang dyan, Angelina. Wala ka nang gagawin. Ewan ko ba kay Benedicto, bakit nagdagdag pa ng katulong? Iisa lang naman siyang pinagsisilbihan dito. Eka ni Nanay Saling. Habang nakatalikod sa akin, nagluluto kasi siya kaya nakaharap siya sa lutuan. Umupo nga ako sa may island table. Pinanood ko siya habang nilalagay ang mga sahog na niluluto niya. Wala si Lynn dahil inutusan niya itong pumunta sa grocery store. Lalong tumuli sa nguso ko dahil pakaramdam ko ay mas naging pabigat pa ako sa kanila. Kaysa makatulong. Hindi ko naman sinasabing hindi ka namin kailangan dito, Angelina. Masaya ko na nandito ka. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan kang gawing katulong dito ni Benedicto. Dahil yata sa pananahimik ko ay muling nagsalita si Nanay Saling. Okay lang naman po, Nay. Nangangailangan po kasi ako ng trabaho. And that work is what? Sitting? Habang pinapanood mo ang isang matanda na gumagawa dito sa bahay? Muntikan na ako mahulog sa kinupuan ko nang marinig ang dumadagungdong na boses ni Benedicto. Tumayo ako at mabilis siyang hinarap. Hindi ko maipintang hilatsa ng mukha niya. Galit na galit ang aura na nilalabas sa sistema niya. Ikinagagalit niya ba ang pagkakaupo ko? Benedicto! Kararating mo lang ay galit mo na kaagad ang sinasalubong mo sa amin. Saway ni Nanay Saling sa kanya. Ako ang nagsabing maupo si Angelina. Natapos niya nang pinapagawa ko. Pagtatanggol pa ni Nanay sa akin pero hindi pinansin ni Benedicto ang sinabi ni Nanay Saling. Nagpatuloy siyang humakbang palapit sa akin. Agad akong hinaklit sa braso at mahigpit ang pagkakahawak niya doon. Gigil na gigil siya. Pakaramdam ko ay babaliin niyang buto ko sa kamay. You're not here to be a princess. You're the poor Cinderella, and you are going to be that for your whole life. Hindi ka nakahanap ng Prince Charming na magtatanggol at mag-aahon sa'yo sa kahirapan. Aba, magsasalita sana si Nanay Saling pero pinigilan siya ni Benedicto. Sa pamamagitan ng titig nito, maging ang matanday nakaranas ng galit ni Benedicto na siyang ikinapuyos ng loob ko. Dinadamay ni Benedicto ang mga taong sa paligid ko. Hindi ko siya maintindihan. Kung kailangan mo magkuskus ng toilet bowl, ay gagawin mo. I don't care even if you have an injury or not. Nandito ka para magsilbi. Nanginig ako. Hindi sa sinabi niya kundi sa galit niya. Galit na galit siya sa akin na parang hindi ko masukat. Parang lahat na lang ng kasalanan ay kasalanan ko. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko mapigilang maluha. Pumatak ang mga luha kong nakatingin sa kanya. Imbis na maawa sa akin ay lalo siyang nagalit. Naningkit ang mga mata niya at lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. A drama queen will always be a drama queen. Hindi mo ko madadala sa paiyak-iyak mo, sabi niyang padarag akong binitawan. Tumama pang likod ko sa side ng island table dahilan upang mapaigig ako sa sakit. But Benedicto just look at me. Kahit na hindi magsalita, sinasabi naman ng mga mata niya na, I deserve it. I deserve the treatment he's giving me. Sa pagkakataong iyon ay sumaklolo sa akin si Nanay Saling. Hinila niya ako palayo kay Benedicto. Clarence, ilayo mo dito si Benedicto, utos ni Nanay. Galit na rin. Napalingon ako sa may pinto ng kusina. Nagulat ako dahil nandun pala si Clarence.
Nakatayo lang doon, walang emosyon sa kanyang muka, kahit na nung magtamang mga mata naming dalawa. Pagak na natawa si Benedicto nang marinig ang sinabi ni Nanay Saling. What drama did she tell you to have pity on her, Nanay? If only you knew that she really is. Isusuka niyo siya, a deceitful and a liar. Pagkatapos sabihin ni Benedicto ay nagmarcha siya paalis sa kusina. Kagat ko ang ibabang labi ko habang hindi pa rin mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Naawa na hinarap ako ni Nanay Saling. Pinahid niyang luha sa pisngi ko sa pamamagitan ng mga kamay niya. Ano bang naging kasalanan mong bata ka? Bakit galit na galit sa'yo si Benedicto? Lalong bumuo sa mga luha ko na gumaralgal ang boses ni Nanay at makitaan ko ng pangingilid ng luha ko. Hindi ko gustong masaksihan nila kung paano ko tratuhin ni Benedicto. Ayaw ko mawalang respeto nila dito at magbagong tingin nila sa kanya. Umiling ako. Hindi ko rin po alam. Sabi kong niyakap ako ni Nanay Saling nang hindi ko na napigilan ang mga hikbi ko. Pumalaho ako ng iyak dahil sa sama ng loob at sakit na nararamdaman. Alam kong malaki ang kasalanan ko kay Benedicto. Pinilit ko siya sa isang kasal na ayaw niya. Pero hindi ba nga, ready na akong palayain siya? Siya lang ang may ayaw at yun ang hindi ko maintindihan. Pagkatapos kong kumalma ay nagkulong ako sa kwarto ko at hindi ako sumabay sa pagkain nila. Tiniyak ko rin na nakalak ang pinto ko. Sakaling bigla na naman napapasok si Benedicto. Nakahiga lang ako at itutulog na lang sana ang pagkalam ng sikmura ko. Pero biglang umatake matinding sakit sa aking ulo. Mas matindi pa yan kahapon. Parang binibiyak ang ulo ko. Pakiramdam ko ay mapuputol yun mula sa aking katawan. I curled up. Napaigik ako sa sobrang sakit. Naiyak ako sa sobrang sakit. Pero mas naiyak ako dahil wala man lamang akong karamay. Nagsinungaling ako kay Nanay Saling na hindi ko alam kung bakit ganun sa akin si Benedicto. Sa kadahilan ng hindi niya pwedeng malaman ng lahat ang totoong nagnayan namin ni Benedicto sa isa't isa. Sa mga mata nila ay isa lang akong babaeng dinala niya doon at tinulungan. Pero tinulungan nga ba ako? Kasi lumalabas ngayon sa mga mata nila, nandun ako para parusahan ni Benedicto. Nandun ako sa mansyon para maging alipin dito. And yet, walang konkretong dahilan kung bakit. Nakalipas isang linggo ni iwas ko kay Benedicto hanggang sa mari ayaw ko makita niya ako. Lalo pat nadadamay na sila Nanay Saling sa aming dalawa. Buti na lamang at mabilis gumaling ang sugat ko. Dahil na rin siguro sa gamot na binigay ng doktor. At dahil may buhok akong nakatakip doon ay hindi na rin halata. Imbis na ipusod ko na gaya ng dati, hinayaan ko na lang na nakalugay ang buhok ko para takpan yon. Ang ataking pananakit ng ulo ko ay huli na rin nung isang linggo. Dahil na rin siguro sa mga bumalot sa akin ng agam-agam at mga emosyon sa araw na yon, kaya ako inatake. Aba, ang ganda naman. Bumagi talaga sa'yo mga damit ni Sofia. Namula ko sa papuring ni Nanay Saling. Suot ko ngayon ng isang bestida. Isa yon sa nakikita kong bagay sa opisina. Papasok ka na ba sa kumpanya? Tanong ni Nanay. Opo, sabi ko. Ang usapan ay magtatrabaho ako sa umaga sa kumpanya at pagka-uwi sa mansyon naman. Naku, sumabay ka na kay Benedicto. Iisa lang din naman ang pupuntahan ninyo. Suggestion ni Nanay Saling. Saktong palabas na rin si Benedicto at yun ang unang pagkikita namin sa buong linggong iniwasan ko siya. Kinagulat kong bigla niyang pagsulpot pero siya hindi pinansin ang sinabi ni Nanay Saling. Alam ko naman na naririnig niya yon. Nagpatuloy lamang siyang umalis at nilagpasan kami. Seryoso siyang hindi kami tinapunan ng tingin at binaliwala. Umiling ako na nakangiti kay Nanay. Sa labasan na lang po muna ako, kaya nga po'y nagahan umalis. Malayo rin talagang sakayan mula sa subdivision. Lalakarin ko pa yon kaya kailangan ay maaga akong umalis. Naku, Cinderella, wala kasing magic ang fairy godmother mo ngayon. Sana nakagawa ko ng kotse para ihatid ka. Sayang ang outfit mong maganda. Sabi ni Nanay na ginawang birong sinabi noon ni Benedicto na Cinderella ako. Natawa naman ako. Mapagbiro si Nanay. Siya ang buhay sa tahimik na bahay na yon. Si Nanay talaga. O siya, mag-ingat ka. Huwag mong kalimutan ang baon mo. Bili ni Nanay. At di siya na paghanda ni fairy godmother mo. Iting-iting sad niya. Thank you, Nay. Alis na po ako. Paalam ko na muli. Binitbit ko ang napakagandang lunch bag na binili ni Nanay kahapon. Nang palabas na napatigil ako sa malaking salamin sa sala. Sinipat kong sarili ko mula doon. Matamlay ako napangiti. Ang expensive kong tingnan sa mga damit na bumabalot sa akin. Mula kasi sa damit hanggang sa sapatos maging ang suot kong isang crossbody bag na bigay galing sa gamit ni Sofia ay mamahalin. Lahat ng mga yon ay mga branded at halos hindi pa nagagamit. Kahit na anong suot mo, nagmumukha ka pa rin cheap. Nagulat ako nang marinig ang katagang yon
Nang lingunin kong nagsalita, hindi na ako nagtaka pa. Isang tao lang naman ang laging nanguuyam sa pagkatao ko. I have my precious time just to waste kay hintay sa'yo. Let's go. Pagalit na sad niya bago tumalikod. Kumunot ang noo ko't napaawang ang bibig ko. Ibig bang sabihin, hinihintay niya ako. Mabilis ako napasunod kay Benedicto. Mahirap nang dagdagan pa ang inis niya sa akin sa umagang yon. Umagang-umagang init ng ulo niya. Mukha ngang hinihintay ako. Nakaparadang sasakyan sa harapan ng mansyon. Dali-dali akong bumaba sa hagdan para lumapit sa kotse. Una kong binuksan ang passenger's area sa likod. Nalaki ang mata ko na makitang seryosong mukha ni Benedicto. Hindi niya ako tinignan pero lumabas ang aura niya sa paligid. Masyadong mabigat yon. Galit na talaga siya. Sinara kong pinto dahil hindi pala ako nababagay dun sa tabi niya. Kaya sa tabi ng driver ang muli kong binuksan. Kakapalan ko na talagang mukha kong makisakay dahil baka malate pa ako. Hindi ko pa kabisadong sakayan. Good morning. Let's go. Napatigil ako sa pagsasalita. Babatiin ko sana si Clarence pero malakas ang boss ni Benedictong nag-utos. Para siyang naka-megaphone sa lakas ng salita niya. Nabingin na yata ako. Napatingin ako kay Clarence. Wala naman siyang naging reaksyon. Tahimik ang biyahe namin. Walang nagsasalita. Pero ramdam na ramdam ko ang hindi maipaliwanag na tensyon sa loob ng sasakyan. Pero para sa akin mas okay na rin na tahimik si Benedicto. Kaysang magsalita ito. Mahirap na. Clarence, ibaba mo na lang muna ako sa gilid ng company please. Nang medyo malapit na kami, ay pakiusap ko kay Clarence. Napatingin to sa akin samantalang malakas na napabuga si Benedicto ng hangin. Nang tignan ko siya, lukot na lukot ang mukha niya sa inis. Hindi ako pwedeng makita na kasama ka, hindi ba? Dan hindi ko yung pwede makita na lumabas sa sakyan mo. Sabi ko na muling tinignan si Clarence. Please, kung tutuusin ni 2 blocks pang lalakarin ko kung sakali. Pero, carry ko na yon. Do what she said. Utos ni Benedicto kay Clarence kaya mabilis na gumili dito para ibaba ako. Maaga pa. Thank you. Sad ko nang makababa na. Nakatingin ako kay Clarence pero dalawa sila ni Benedicto ang pinasalamatan ko. Mabilis ko rin sinara ang pinto at tumalikod para magsimula na maglakad. Pero hindi pa man nakakalayo bumusina sa akin ang sasakyan ni Benedicto. Lumingon ako na kunot ang noo. Bakit hindi pa sila umaalis? Muling bumusina yon. Tuluyan na akong humarap sa kanila at tumakbang na muli para lumapit. Is that how you show how grateful you are? Thank you for who? Si Clarence bang naghintay at nagpasakay sa'yo? Sa kanya bang sasakyan? Lalong dumaming kunot sa noo ko. Hindi ko makuha ang pinupunto niya. Nagpasalamat na ako, hindi ba? Do I need to pay? Litong tanong ko. Pagkaksyang tumawa talatang inis doon. Lalong hindi ko siya maintindihan. I don't need your money. Let's go, Clarence. Muli ko sinarang pinto nang tumango si Clarence sa akin na hudyat na aalis na ito. Salubong pa rin ang mga kilay ko na pinanood ko ng pag-alis nila. Ano bang dapat kong gawin? Nalito tuloy ako. Ano bang ipinagpuputok ng butchi ni Benedicto? Dahil may oras pa ako, minabuti kong bagalan ng paglalakad ko at magmuni-muni. Maaga pa kaya masarap ang init ng araw. Sa balat at habang naglalakad ako, ay bumubuo na rin ako ng plano para sa buhay ko. Kailangan ko mag-ipon ng pera. Kapag kaya ko na't may sapat na ipon, aalis na ako. Yun na lang ang paraan para makatakas sa lahat. Kung kailangan kong takasan ng lahat, gagawin ko. If my disappearance means peace to everyone, I'll disappear on a thin air. To do that, I need money to survive. Good morning, bati ko kay Jack na gwardiya namin. Marami sila doon pero si Jack ang isa sa pinaka-close ko. Dahil palabiro siya at totoong tao. Uy, Angelina, long time no see. Nakangiti niyang bati. Isang linggo rin kitang hindi nakita ha. Now you see me. Nagkatawanan kami. Routine na namin ni Jack yun sa umaga kapag dumarating ako. Nagbibiruan kami para umpisahan ng umaga namin na mangiti sa mga labi. O siya, aalis na ako. Ay, sandali nga pala Angelina. May nagpunta pala dito ng isang linggo. Hinahanap ka. Napakunot ang noo ko. Sino? Lalaki. Papa mo raw. Heto may binigay. Kinabahan ako nang marinig ang sinabi ni Jack. Hindi ko alam kung kababa ng takot o kaba ng kasiyahan ang naramdaman ko nang abutin ko ang papel na inabot ni Jack. Tawagan mo raw. Hindi ka raw kasi makontak. Dagdag niyang sabi. Pinilit kong ngumitit hindi pinahalata na biglang sumamang pakiramdam ko. Mabilis din ako nagpaalam sa kanya para pumasok na. Habang ang papel na binigay niya ay nalukot na dahil sa higpit ng pagkakahawak ko. Hanggang sa cubicle ko ay nasa malalim akong pag-iisip. Napakaraming katanungan sa isip ko. Bakit ako hinahanap ni Papa? Anong kailangan niya sa akin? Kahit na may agam-agam may bigla ko nabuhayan ng pag-asa. Maybe he was looking for me dahil gusto niyang makita. Gusto niya akong tulungan.
Baka na-realize ni Papa na mahalaga rin ako sa kanya. Sana nga. We were busy kaya hindi na nakapagtanong ang mga kasamahan ko kung bakit ako nawalang bigla. Hindi ko alam kung anong sinabi na dahilan kung bakit, pero laking pasasalamat ko dahil hindi nila ako inusisa. Pero na mag-lunch break na ay doon naman ako kinulit ni Katrina. Kamusta ang US, Angelina? Nagulat ako sa tanong ni Katrina. US? They told them that I went to US? Diyos ko, okay lang bang kapatid mo? Hindi ko alam kung tatango ako o iiling, aamin o sasakyan na lang ang mga alam nila sa pagkawala ko. Angelina, tara sa kantin. Try mo mga pagkain doon. May bagong cook at talaga namang napakasarap magluto. Aya sa akin ng isa sa katrabaho ko. Oo nga, tara. Napapasarap ang kain namin dahil sa bagong cook, sabi pa ng isa. Napilitan akong tumayo para makaiwas sa mga tanong ni Katrina ay sumama ako. Dala ko pa rin naman ang baonan ko. Okay naman sigurong kumain doon. Bibili na lang ako ng ulam o tubig para masabing may binili din ako doon. Nang nandun na kami ay pumila kami para maka-order ng pagkain. Napansin ko nga na sobrang dami ng mga empleyado na dati hindi naman kumakain doon. Malaki ang kumpanya ni Benedicto. Ang gusali niya hanggang 10th floor. Yun pa lamang ay ang main office ng kanilang mga negosyo. Office work ang karamihan sa mga naroon. Ibang work sa force sa mga factory na pag-aari nila. Habang papalapit sa piling, naisip ko si Manang Bebang. Nasaan na kaya siya? Nakakamiss din ang karinderya niya. Lalo na siguro kapag nabigyan siya ng pagkakataon na makapagpatayo ng malaking kantini, baka marami ding dadayo sa kanya. Masarap magluto si Manang Bebang kung mabibigyan lamang sana siya ng pagkakataon. Pinigilan kong maluha. Namimiss ko na rin talaga siya. Maging si Manong Tonyo, matagal ko na rin silang hindi nakita. Kamusta na kaya sila? Nasa malalim naman akong pag-iisip kaya wala ako sa aking sarili nang nasa unahan na ako ng pila. Anong ulam ang gusto mo, Angelina? Nagulat ako na magtanong sa akin ng isa sa mga naroon. Hindi ko pa siya makita dahil may nakaharang, pero paanong alam niyang pangalan ko? Nalalaki ang mga mata ko nang tuluyan ko makitang nasa counter. Manang Bebang? Nakangiti si Manang Bebang habang pinagmamayabang ang kasuotan niya. Napakagang tignan sa kanya ng white na uniform. Mag-usap tayo mamaya, Angelina. Nasa trabaho pa ako, sabi niya. Hindi ko na napigilang maluha. Nagpapahid ako sa mga mata ko dahil pinagtitinginan nila ako. Hindi ko na nagawang mag-order pa. Pero kilala ako ni Manang Bebang. Binigyan niya ako ng pagkain at hindi niya na rin pinabayaran yun. Huwag kang mag-alala, hindi ako mapapahamak dyan. Eka nga niyang kinintan ako. Ang saya ng kalooban ko. Sa unang pagkakataon ni Magana ko nakain lahat ng nasa harapan ko. Bago matapos ang meal break ay nilapitan ako ni Manang Bebang. Nag-excuse ako sa mga kasamahan ko para makausap siya ng kami lang. Nagpaalam na rin kami para umakyat na sa floor namin. Niyakap ko na mahigpit si Manang Bebang. Kumusta ka, Angelina? Gumiti ako. Mas gumaan ang pakiramdam ko nang makita siyang nasa maayos na lagay. Okay lang po ako, Manang. Kayo? Paanong? Gumiti rin si Manang sa akin na pinagkatamis-tamis. Mabait naman pala si Mr. Argenti, Angelina? Inoffer niya sa akin ang trabahong ito. Kinausap niya ako sa ospital noon. May sarili na rin akong apartment na hinuhulugan ko buwan-buwan para may sarili na din akong bahay. Pag-aari niya rin ng gusali. Makakapagsimula na ako muli, Angelina. Masayang pagbabalita niyang punong-puno ng pag-asa sa mga mata. I'm happy for her. Kung masaya siya, ay masaya na rin ako. Mabait po talaga si Benedicto, sabi ko. Yun naman ang kilala kong Benedicto. Yun ang minahal kong Benedicto. Hindi ko lang alam kung bakit sa loob ng ilang taon ay bigla itong nagbago. Nakarating na ako sa cubicle ko, hindi pa rin magkamayaw ang ngiti sa mga labi ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Parang gusto ko nang puntahan si Benedicto para magpasalamat. Pinigilan ko lang ang sarili ko dahil baka masirang moment. Malapit ng uwian na makatanggap ako ng tawag. Nagtaka ako dahil wala naman akong inasahang kliyente. Si Jack daw, yung guard, sabi ni Lisa na isa sa mga new recruit namin. Kinuha ko yon. Jack, anak, natigilan ako. Hindi si Jack ang nasa kabilang linya, kundi ang aking ama. Pwede ba tayo mag-usap, Angelina? Namiss ka na ng papa. Nanginig ang buong katawan ko habang naririnig ang sinasabi niya. Hindi ko mapigilang mapaluha. Is this a sign? Nagiging okay na bang lahat para sa akin? Una si Manang Bebang. Ngayon, heto si papa. Unang beses niya akong tawagan. Unang beses na mag-reach out. Unang beses na sabihing na-miss ako. Sige pa, let's meet po. May nabuhay na pag-asa sa sistema ko. Pag-asang mabubuo pa kami ni papa.